Para sa ating mga balita, umaksyon na ang Malacanang upang mahinto na ang iligal na aktibidad ng mga professional squatters. Ayon sa palasyo, ito ay upang matiyak ang maayos na relokasyon ng mga informal settlers na nakatira sa gilid ng mga estero na nagpapalubha ng baha sa Metro Manila. Si Rocky Ignacio para sa detalye. Inatasan ng Malacanang si DILG Secretary Mar Rojas na tiyaking hindi maaabuso ng professional squatters ang sistema ng relokasyong ipinatutupad ng pamahalaan sa mga informal settlers na nakatira sa 8 pangunahing waterways sa Metro Manila. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, mahigpit ang direktiba ni Pangulo Aquino na alisin ang lahat ng mga nakatira sa mapanganib na lugar sa buong bansa, partikular na sa Metro Manila. Taking Cagayan de Oro as an example, talagang inutusan, wala nang babalik doon. Mananagot kung bumalik, mananagot yan because hindi lang po yung utos ng presidente, yan po ay nasa batas at saka obligasyon nasa pamahalaan to ensure the safety of our citizens. Nagsalita si Lacerda kaugnay na mungkahing pagkakaloob ng 18,000 piso sa mga agad na aalis sa waterways. Paglilinaw ng palasyo, hindi ito pang madali ang solusyon, sa halip isang tulong habang hinihintay na mailipat ng lugar mula sa istruktura na ginagawa ng National Housing Authority. This is not a band-aid solution. A band-aid solution is just giving them assistance and that's it. We have already programmed structures to be completed for these families. The target is around 20,000 families living esteros, and the President's primary concern is the safety of these estero families. Bukod kasi sa panganib ng pagbaha sa estero, exposed sila sa mga sakit katulad ng dengue. So kung ibibigay ngayon yung pera, it's 18,000 for the rest of the year, which is 6 months. It's your calculation, it's 3,000. Ayon kay Secretary Dinky Soliman, 3,000 per month for 6 months na lang. Kasi ang target natin, end of year eh. So, in fact, itong the next 3 months, ayon kay Undersecretary Bimbo Fernandez, meron nang ililikas din ng mga within the next 3 months. Target kasi ng pamahalaan na mailikas sa mga pangunahing estero ngayong taon. Some families have agreed, for instance, to be relocated off-site and off-city. And there are about 4,000 structures that have already been constructed by NHA. There are around 4,000 families who are willing to be relocated. We're providing assistance to them. Kinumpirma naman ni Budget Secretary Florencio Abad na taong 2011 may 10 bilyong piso na inilaan ng gobyerno para sa relokasyon ng mga informal settlers. Dito rin kukunin ang 18,000 pisong tulong sa mga unang pamilya na aalis na sa mga estero. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.